Tapos, dito naman sa patient, makikita mo yung tanan na list ng patient mo. Mga patient. Tapos, pwede ka rin mag-add ng bagong patient. Tapos, pwede mong i-view yung information ng patient. Pwede mo din i-edit. Click mo lang ito na blue, sky blue. So, pwede ka rin mag-delete. Katulad nito. Delete natin yung number 5. Yan. Automatic mo delete na yun siya. Tapos, in-block na button. Para, pwede mong i-edit yung yung username and password ng user. Yan. Tapos, may page by page din siya. So, 5 lang, 1 to 5 lang per page ang malabas, nag-upload dito. Tapos, sa services naman, pwede ka mag-add ng bagong services. Ito yung mga list ng mga services mo. Yeah. Tapos, pwede mo rin siya mag-add, view, update, tapos delete man. Tapos, sa appointments, hindi mo makikita yung mga appointment, list ng mga appointments. Yan. Makikita mo yung status kung complete, approve, or pending. Pag pending, pwede mo siyang i-approve or i-complete. Tulad sa i-approve na, pwede mo siya i-complete. Pag na-complete mo na yun siya, mag-refresh na, kailangan mo na-refresh. Pag nag-complete na yun siya, pupunta na siya dito. Yan, complete na siya. Na mga list din na complete na. Tapos list naman din na rejected. Tapos approve, ang man. Mag-try natin mag-approve ng itong pending. Approve natin. Tapos approve natin din yan, malabas siya dito. Tapos amo lang ito sa admin na part. Sa user na part naman, dito may login. Sa user naman na part, kunyari, mag-login ako user 1, tapos password. Then siya, dito makikita mo yung events. So, admin lang ang pwede mag-add ng events. Ang user, mag-viewing lang siya, viewing. Tapos, makikita mo yung profile. Pwede mong edit ang imong username and password. Pwede mo rin edit ang imong information, like name. Tapos, magpalit ka ng profile picture. Update mo lang, mag-upload na yun siya. Tapos, dito sa transaction, hindi mo makikita yung mga transactions mo. Kung yung gin-appointment mo ba, na-complete ba siya, or rejected, or na-approve ba siya. Tapos siya na-approve, na-list din na siya ng mga Tapos kung mag-appointment ka naman na panibago, dito ka pumunta sa appointment. Dito mapili ka kung anong klaseng service ang gusto mo ipa-appointment. Kunyari, dentures. Tapos dito, kung anong adlaw. So, bawal ka mag-appointment na nakalipas na araw. Dapat from today onwards, di ka pwede mag-assign ng ibang day. Yeah. Tapos sa time, pipili ka naman. Predefine decision time. 30 minutes ang interval. Sorry, 12:30 to 1:30 to 1 p.m. Tapos sasubmit mo lang. Tapos, pag kita mo sa transaction, makikita mo ito siya, pending. Tapos pag abot naman sa niya, sa admin, pwede itong i-approve na lang ito ng admin. Yan, makikita mo may pending na daw. So check natin yung pending. Appointment. Na makikita mo atin na siya, pending. Pag approve natin approve. Malabas na siya dito sa approve. Yan, tapos madadagdagan ito. Number 3 na. Tapos mag-approve pa tayo. Sarap pa tayo ng may set pa na pending. Ito pending pa. I-approve natin yan. Para dito wala nang pending. Puro approve na. Tapos complete mo na lang. Pwede may complete. Tapos
Tapos, complete niyan. Tapos, complete na to. Complete. Refresh mo na lang. Tapos, mapupunta na siya dito sa mga complete. So, puro complete na yan. Pagdating mo dito, wala na. Wala na approved. Wala na rin pending. Tapos sa services, pwede ka mag-add ng panibagong services. Kunyari mag-add tayo ng bagong service. New service. Tapos, cost. Kunyari, 1,500. Tapos, add. Automatic, add na siya sa, mag-add na siya dito, amo na siya. Tapos, makikita natin sa dashboard, maging 14 na yung services. Sa patient naman, bilangin na siya ng patient. Kumpira ang patient na nakaregister. So, makikita nyo dito. So, upat. Hindi kasama tong admin. Kay admin na siya. Yan lang upat. 1, 2, 3, and 4. Yes, amo lang. Dato.